Madam Chair, bago ko po sagutin yan, yung tanong na yan, gusto ko rin po magtanong muna kung if you will allow me. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, adla China, ay hindi na po ako napupunta ron mula nung binubuli tayo. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo, Years na po yun, taon na. Kaya Madam Hindi na po Speaker, ako I would napupunta. understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, mahinang agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. We are a government of laws, That's true. not Ganun din- of men. Madam Ibig sabihin, Chair, meron pa kayong sinasabi. Ganon din po naman na pinapaniwalaan ng China eh. Ganon din na pinapaniwalaan nila eh. Tayo, hindi lamang tayo naniniwala doon. Ginagawa pa natin. Hindi ba? Pero yung China po hindi pwede ginagawa. ba sumagot po muna ako sa iyo? Kasi Oh, nabanggit kanina po ng isa nag-interpolate na baka mawala yung mga OFW natin sa mga bansang yan. Meron naman tayong ibang market na mapupuntahan eh. At times, in order for us to protect the sovereignty of our land, we must bite the bullet. But the thing is this, whether our emotions are high, this is not fighting each other, but this is fighting the enemy that we have. And who is the enemy of this land? China. China. Oh. Madam Chair, bago ko po sagutin yan, yung tanong na yan, gusto ko rin po magtanong muna kung if you will allow me. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, adla China, ay hindi na po ako napupunta ron mula nung binubuli tayo. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo, Years na po yun, taon na. Kaya Madam Hindi na po Speaker, ako I would napupunta. understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, mahinang agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. Madam China po Speaker, ay, Kulig, nung ako nagpunta ng China, ako po yung naglibot sapagkat doon, pinipersecute ang mga Kristiyano. Marami kami mga pastor na hanggang ngayon nakakulong pa sa kulungan ng China. Kaya ako nagpunta sa China about several years ago to have a fact-finding mission on how many of our pastors are still in jail. Madam Speaker. Madam Oo, Speaker, marami ngayon po- pa eh. Marami pang nagtatago ng mga Kristiyano ron. And I would like to declare to the whole world that China is one of those countries that are still torturing and persecuting many Christians in this world, Madam Speaker. Kaya ako nagpunta ng China several years ago. Pero alam nyo, Madam Chair, my dear colleague, nung binubuli na po tayo ng China, naku, hindi po na ako nagpunta ron eh. Hindi na ako eh. Oh, yun po ang sagot ko, Madam Speaker. Well, para sa kaalaman po natin ng ating pero siguro alam naman niya yan. Ang China po ay pangalawa na sa ating GDP sa buong mundo. Siguro mga 20 billion to 24 billion trillion pala. 20 to 24 trillion dollars GDP. Pero hindi po ako nagtatanggol ng China. Ang sinasabi ko lang, professionalism, yung conduct natin. Kasi we are a government of laws, That's true. not Ganon din- of men. Madam Ibig sabihin, Chair, meron pa kayong sinasabi. Ganon din po naman na pinapaniwalaan ng China eh. Ganon din na pinapaniwalaan nila eh. Tayo, hindi lamang tayo naniniwala doon. Ginagawa pa natin. Hindi ba? Pero yung China po hindi pwede ba ginagawa sumagot po muna ako sa iyo? Kasi nasasagot mo ako eh. Madam Speaker, pwede bang baka mahalatang senior citizen na tayo eh. Madam Speaker, sagutin ko muna ang kaibigan ko po. Una po, kailangan guided tayo ng batas. Anong kilos natin bilang officials? Yun po ang itinutuwid po natin. Kaya we have to regain the trust even in this Congress of the people. And we shall abide by our own laws. In contrast, yung inireklamo natin ng sa China, dahil kahit yung laws nila, hindi katulad ng mga batas natin, by tradition, maliit lang yung Madam Chair, may I know, kung kanina, andali po, gusto ko maintindihan lahat eh. Gusto ko maintindihan lahat ng sinasabi ninyo. Madam Speaker, he is my visitor in my time. So, kindly let me finish. Opo. May I just know,
To whom should we regain the trust? Binanggit niya kanina eh. To whom? To our people. To our people. And Okay. we can regain the trust if we observe properly the laws we passed. What I am mentioning are the laws passed by this Congress to guide us as public officials. Pero yung tanong mo po kanina, Madam Speaker, ano pa ang pwedeng gawin natin? Mhm. Hindi po ako expert dito, kaya hindi ako naggagaling-galingan. Pero, kailangan aralin natin anong ginawa ng Vietnam. Anong ginagawa ng Vietnam na they are protecting their territory, pero tahimik sila. Anong ginagawa ng mga bansang minention mo na they are protecting their territory, pero hindi kasing ingay natin. You know what I am worried at? Siguro, hindi naman sa pagmamagaling. Pero malalim ang pag-aaral ko sa bansang ito. Sabi nga sa Sun Tzu, he who knows himself and knows the enemy will win all battles. He who knows himself and does not know the enemy has a chance to win. And he who does not know himself and does not know the enemy will lose all battles. Sun Tzu. Tara, binabasa natin yan, di ba? Kaya kailangan natin malaman sila, mapag-aralan. Pangalawa, alam nyo iba ang bansang yan. Yung mga European countries, sumakop yan. Nag-colonize, di ba? Kinolonize tayo ng Espanya, sinakop tayo ng Japan, kung ano-ano. Pero in the end, hindi tayo ma-maintain, binitawan po tayo. Kasi hindi nila ma-maintain. Pero yung China, napaka-awkward ng sitwasyon ng China. Expand ng expand yan. At ang pinoposisyonan nila, yung mga neighbors lang nila. To the extent na in the 12th century, lumusob si Kublai Khan. Nilusob niya yung China. Pero alam niyo po, in the end, nalusob niya ang China, pero siya ang na-convert. Si Kublai Khan ang naging Chinese at ang Mongolian Empire na pasama sa buong China at naging Mandarin na rin ang salita, pati kultura. Ang sumunod, yung Manchurian Empire, lumaki na naman ng lumaki. Hindi sila sumasakop sa malayo. Nasa neighbors lang nila at nag-i-expand. Dito po ako. Kailangan hindi lang maingay tayo, pero methodical po tayo dito. Aralin ng malalim po ito. Huwag tayo pawardi-wardi. Una, I am commending all our officials in government who are exerting all their efforts to protect our beloved country. Pero kailangan ng mas malalim pa na pag-aaral how we can survive this. Kasi nandyan na. Sinasakop na po tayo. At ang sabi ko sa iyo, kahit sa Tibet, sa bandang India, may problema sila sa lahat ng territories dahil expand po ng expand. Yun po, Madam Speaker. Madam Speaker, hindi kaya maaari, I'd like to ask our esteemed colleague here, sapagkat tayo na ngayon ang lead ng ASEAN. Hindi ba posible na bilang lead ng ASEAN ay tawagin po natin lahat ng mga leaders ng ASEAN upang magkaroon ng isang resolution upang hindi naman laban sa China, kundi irespeto lamang ng China ang ating kasarinlan. You think it's possible that the ASEAN can do something about that? It is possible, Madam Speaker. Saka may forum naman tayo na tayo ang host dito sa ASEAN. Pwedeng mga nandito yung ating mga counterparts, pwede rin natin mabulungan po yan, ma-request yan. Pero kailangan pa rin ng ating foreign affairs ang kumilos po dito. Sila ang binigyan ng authority ng ating bansa na maging aktibo kung anong direksyon. Siguro kailangan natin ng briefing dito. Therefore, Kung nakatayo po ako dito at nagpapahayag ng ganito, apparently walang nag-briefing sa atin sa Congress kung ano ang direksyon natin. Therefore, Walang Madam Chair, pumapasyal sa ating opisina para ipahayag saan tayo patungo.
Ang ginagawa po natin, appropriate lang tayo ng mga pondo sa Coast Guard, sa Foreign Affairs, sa Department of National Defense, appropriate. Pero hindi naman naklaklaro dahil pag sa interpellation lang natin sa budget hearing, hindi po kakasi ang oras, palagi po tayong nagmamadali. Ito yung panahon, Madam Speaker, na pasyalan tayo mag-schedule. Yung majority ay i-brief anong strategy natin at ang minority. Hindi lang yung mga pakunti-kunting mga NGO, kung ano-ano dyan. Hindi po kaya yan. Kailangan kilos ng buong bansa po ito. Pero Madam Chair, with your privileged speech, my dear colleague, siguro kinakailangan kasunod niya resolution na to ask the DFA for a briefing with us and the Bureau of the Immigration also to ask for a briefing with us so that we could be able to solve this problem once and for all. But also, to let you know, Madam Speaker, my dear colleague, na hindi tayo kahit na anong gawin nating professionalism, hindi po tayo irerespeto ng Chinese government. Hindi nga nila nirespeto ang Taiwan eh. For so many years now eh. Tayo, irerespeto pa? Hindi po. I just would like to inform each one of you, the Chinese government is a bully. They will continue on bullying the Philippines. Kaya nag-iingay po tayo so that the whole world may know. Napakarami nating mga allies na sinasabi. Well, let the allies also know that the Chinese is not doing wrong to the Philippines. You see? Ngayon, tinanggap ninyo, Madam Chair, tinanggap nyo, middle colleague, na maaaring mitingin ng ASEAN leaders upang magkaroon ng resolution, upang tigilan po ng China ang ginagawa sa Pilipinas. Therefore, dito po sa plenary ito, we are also calling our own allies to act on what China is doing to us. Sapagkat, Madam Chair, my dear colleague, kaya nga po itong si Congressman Rufus tumayo na po dito sapagkat kahit ako, naggagalaitin ako sa ginagawa ng China dito sa ating bansang Pilipinas. Palagay ko, Madam Chair, kayo rin, my dear colleague, ganun din ang inyong pananaw dito. That's the reason why nagiging concern ka sa maaaring gawin po natin. Tama po ba ako doon, Madam Chair? Tama po ba ako sa aking binanggit? Na ikaw din po ay hindi lang concern, subalit napapagod ka na rin sa ginagawa ng China sa atin? Hindi naman po ako napapagod, pero nagpapatuloy po ako, Madam Chair, sa paghahanap ng tamang solusyon po dito. Habang buhay pa po tayo, hindi natin alam kung kailan matatapos itong problemang ito. Pero, Madam Chair, ang ini-emphasize ko po ay ang ating batas. Hindi po ako nag-expect ng professionalism sa kanila. Ang ating ini-expect na sundin natin ang batas na ginawa natin. Kung gusto natin, hindi tayo maging professional, di i-amend po natin ang ating Code of Ethics, ang professional standards, para hindi naman mapunta sa problema ang tulad na tao ni Commodore Tariela. Amindahan po natin para wala tayong, sabi ko nga sa'yo, may mga dalawang higanting nag-aaway, nasa gitna po tayo. Diba? Anong gagawin po natin? Pero may maliliit din naman na bansa sa kapaligiran natin. Tahimik naman sila, hindi naman ganun kaingay sa atin. Ano ba ang ginagawa nila? Aralin naman po natin. At kung may oras pa siya ang ating kaibigan na congressman, pasyalan din po natin, pag-aralan natin yung China para malaman natin kung ano yan sila. Mr. Chair, isang bagay na lang gusto kong sabihin. No? Unang-una, palagay ko, wala pong na-violate na batas tungkol sa professionalism. At palagay ko din, kahit na sumunod tayo sa ating mga batas, yung Chinese government, hindi pa rin susunod sa tinatawag nating international law upang respetuhin ang kasarinlan ng isang bansa. Ilan po ang gusto kong sabihin, Madam Chair. Madam Speaker, yung sinabi po ng ating kagalang-galang na representante ng Maynila na walang binayolate na batas, hindi ko po inakusahan na may binayolate siyang batas.
ini-emphasize ko lang po ang ating batas. May kasabihan po, when there is smoke, there is fire. Diba? Umusok umusok. Baka nagliyab. When there is smoke, there is fire. Kaya, tingnan natin para hindi na masunog. Ayusin natin. Kung magaling man si Commodore Tariela, mas pagalingin pa natin para hindi maririsbakan po. Siguro, naintindihan po yung posisyon ko po dito at sana madipinsahan natin ng mabuti ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader.